Itinaas ng babae ang kanyang palda at umupo mismo sa ibabaw ng printer. Pagkapindot niya ng start button, habang hinihintay niyang lumabas ang kopya ng kanyang pitchy na puweten, bigla na lang nahulog siya papaloob sa mismong makina. Agad siyang napalibutan ng matatalim na piraso ng basag na salamin. Sinubukan niyang itukod ang kanyang mga braso para makatayo, pero habang gumagalaw ang kanyang puweten, lalo lamang tumusok ang mga salamin sa kanyang balat. Pilit niyang umahan muli, pero sa halip na makatakas, lalo lang nadurog ang salamin at lalong lumala ang sitwasyon. Lubos ang kanyang pagsisisi sa kanyang pabigla-biglang ginawa, pero huli na ang lahat. Wala na siyang ibang nagawa kundi tumawag ng tulong, dahil kapag nalaman nito ng kanyang boss tiyak, tanggol siya. Hindi nagtagal, dumating ang lalaki. Bagamat first time niyang makakita ng ganitong insidente, kalma pa rin ang responder dahil sa kanyang profesionalismo. Tinangka niyang buhatin ng babae palabas, pero sa unang galaw pa lang ay napasigaw ito sa sobrang sakit, iyak, hiyaw, at halos maihina lang sa takot. Dahil dito, napilitan siyang umatras muna at mag-isip ng paraan. Para mas ma-assess ang sitwasyon, itaas niya ang paa ng babae at maingat na inusisa ang paligid ng puweten. At doon niya na-realize mas komplikado ito kaysa sa inakala. Buti na lang, batak na batak siya sa ganitong klase ng rescue. Pang-unit siya ng paper bedsheet at ginawa itong padding na ipinasok sa pagitan ng puweten at basag na salamin upang hindi na masugatan pa habang inilalabas siya. Nang handa na ang lahat, ginamit ng responder ang lahat ng lakas para buhatin ang babae palabas. Matagumpay nilang na-rescue ang babae nang hindi na lalong nasaktan. Bilang pasasalamat, niyakap ng babae ang kanyang tagapagligtas. At bago sila maghiwalay, iniabot ng responder ang kanyang calling card. Kung sakaling may ganito ka na namang kabaliwan, alam mo na kung sino ang tatawagan.